Isang guro ang pumanaw dahil lamang sa simpleng pagkakamali nito na dapat sana ay napag-usapan ng mahinahon at naayos nang di dinadaan sa init ng ulo ang problema. Si Teacher Marjorie ay 31 years nang nagtuturo sa isang paaralan sa Davao de Oro. Marami pa sana siyang matutulungan at matuturuan ng mga bata, kaya lang biglang pumanaw ang guro. Ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw ay dahil sa sama ng loob niya dahil napagalitan siya ng principal ng school kung saan siya nagtuturo. Labis na dinamdam ni Ma'am Marjorie ang mga natanggap niyang mga salita galing sa principal dahil na rin sa report ng isang ina ng bata na nasa kanyang section. Ang bata ay naaksidente sa loob ng classroom habang ang guro ay nag-checking sa math test paper ng kanyang mga estudyante. Bigla na lang kasing umiyak ang bata at nakita niyang duguan na ang ulo nito. Agad niya inutusan ang ibang estudyante na siyang gumawa ng first aid sa bata dahil siya ay nininervyos pag nakakakita ng dugo. Napag-alaman ng teacher na habang busy siya ay naglalaro ang bata kasama ang dalawa nitong classmates at nautusan itong sumayaw. Kaya nung sumayaw ito para pagbigyan ang dalawang classmates, nauntog ito sa lamesa at nasugatan. Umuwi ang bata at nagulat ang ina nito na duguan na ang ulo ng kanyang anak. Kaya napasugod sa paralan para tanungin ang teacher sa nangyari. Nakausap naman niya ang guro at sinabi ang dahilan kung bakit nagkasugat ang anak nito. Ang worst kay gipabaktas akong anak. Gusto man pud nako ba nga awareness sa eskwelahan, sa principal nga kanang makabalo sa nahitabo kay ang ako ang gikasakit nganong wala siya nanawag og laing maestra nagpatabang nga i-first aid man lang akong anak bago pa paulion or manawag sa kuha nga kuhaon ako ang anak kay para ang ako ang gikasakit ato kay ang worst kay gipabaktas akong anak nagkadugo yang wala ko'y nakakita sa iya ha. Wala siya napasakay padung sa mua. Wala ko kabalo basta nakuyapan akong anak sa dalan. Ana ba? Moto kong purpose nga niadto ko sa principal pagka 5 na September 5. Moto kong purpose nga i-aware na ko ang principal nga sir, inani di ay kung masamad ang bata papaulion lang dili man lang ninyo kanang i-first aid. Muna akong kanang sakit sa part sa kuha nga paggaginikanan nga okay ra di ay na nga ang bata nimo nasamad sa eskwelahan sa sulod jud mismo sa room nila tapos papaulion lang kay ang rason niya nagtuo siya nga ayo na kay nitang-on na daw ang dugo mauna ang naadjud sa iyahang nigawa sa iyahang baba nga abi daw niya ayo na kay nitang-on na daw ang dugo. Ang ako lang sir ba magpatabang ko sa kanang kuan niya antibiotic o katong nagasto na mo anti-tetanus o patahi. Mao na lang to sir ba silbi magparipan na lang ko. At ang gusto sana ng ina ay bayaran nito ang gagastusin sa pagpapagamot sa bata. Ngunit sinagot lamang siya ni Ma'am Marjorie na hindi naman pwedeng ako. Kinabukasan bumalik ang ina ng bata sa school at doon na nagsumbong sa principal. Nagkaharap ulit ang guro at ang ina ng bata sa loob ng office sa principal. Doon na ininsulto at minaliit si Mama Marjorie ng principal. Pero sabi sa interview ng ina ng bata ay kinausap lamang ito ng maayos. Pagkatapos noon, naglabas ng salobin ng guro sa group chat ng section niya na hawak niya. Sinabi nito sa kanyang chats na sana hindi na pinaabot pa sa principal ang nangyari dahil nagkausap na naman daw sila ng ina ng bata at inakala niyang nagkaayos na sila. At kung may problema ang ibang mga magulang, sa kanya, sabihin ito at huwag na sanang ipaabot pa sa principal para hindi na lumaki pa. Sa labis na pagdaramdam at di makataong natanggap na mga salita galing sa principal, ay ilang araw din itong kinimkim ng guro hanggang sa hindi niya na nakayanan at bumigay ang kanyang mental health kasama ang kanyang katawan. Isinugod pa siya ng pamilya niya sa ospital pero kalaunan ay binawian rin ng buhay. Walang alam ang kanyang pamilya sa nangyayari at nagulat lamang sila nang madiskubre ang laman ng chat ni Ma'am Marjorie. Ang nangyari pala sa paralan ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw. Sa interview din ng ina ng bata, gusto nito magpa-refund sa gastos sa kanyang anak sa pagpapagamot na siyang ikinagalit ng netizen dahil namatay na nga ang guro, sisingilin pa ito ng refund. Sa opinyon ko lamang,
Hindi natin dapat isisi agad sa teacher ang pangyayari dahil aksidente lamang ito. Ang tanging mali lang niya ay hindi niya napaalam agad sa ina ng bata ang nangyari at hindi humingi ng tulong sa kapwa teacher para malapatan ng first aid ang bata. Sa magulang naman, dapat din natin paalalahanan ang ating mga anak na hindi maging makulit sa paaralan para iwas disgrasya at huwag palaging pairalin ang galit at himayin ng mabuti ang pangyayari. Dapat din natin ilagay sa ating isip na hindi lamang isa o 10 bata ang nasa loob ng classroom. Sa principal naman, dapat alam mo paano mag-handle ng situation. Hindi yung mamamahiya ka ng teacher at dapat patas ka tumingin sa sitwasyon. Kayo, ano ba ang masasabi nyo sa nangyari? For more creepy stories, follow Bloody Pasta. You can also send your stories to us.